Paano mo ba malalaman na ikaw ay pinag-iinitan na ng katrabaho mo? Binibigyan ako ng workload na sobra-sobra at binibigyan ako ng immediate deadline. Ilang taon mong tiniis ito? 1 year. Maria Jessa Yabut, owner of Gray Home Decor and Interior Design, once earned a 6-digit income as an OFW. Driven by her passion, she returned home to create a brand that transforms spaces into beautiful, functional masterpieces. inspiring others with her journey of courage and creativity. Nagkaroon ako ng chance makipagsapalaran sa ibang bansa, earning around 6 digits. Bakit may struggle pa rin kahit malaki ang kinikita? Ako lang po yung Filipino on that company na feel ko na may politika. Bakit? Yung naging boss ko po doon, Egyptian siya, sobrang sama ng ugali po, boss. Lahat ng trabaho niya sa akin binibigay. OFW na minaltrato umano ng amo sa Kuwait ang nakauwi na sa bansa. Marami tayong mga kababayan na OFW na ganyan din. Yes. Nilulunok lahat ng hirap, sakripisyo, tinatanggalan na yung sarili nila ng respeto dahil nga walang choice eh. Ang pera kasi nasa abroad eh. Yes, boss. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging special dito sa RDR Talks dahil special na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. Ngayon, may makakasama na tayo isang napakagaling na negosyante. Siya po ang may-ari ng Gray Home Decor and Interior Design. So hindi ko na patatagalin, makakasama natin dito ang ating bossing, si Boss Maria Jessa Yabut. Welcome, boss! Thank you po, boss. Good morning po sa lahat, lalo na sa taga-subaybay ng RDR Talks. And thank you for inviting us here po. Gusto ko munang purihin yung mga ginagawa ninyo because I've seen it with my own eyes, tsaka nakita ko yung quality. Talagang magaganda yung mga furniture ninyo. And of course, yung mga blinds na ginawa ninyo sa amin, also the curtains, yung mga partition na accordion. Grabe! Ang gaganda ng gawa ninyo. Paano mo binuo itong negosyo na to? Actually, boss, dati kaming OFW. Nag-for good po kami around June 2019. At that time, wala pa kaming strong plans kung ano yung magiging buhay namin dito sa Pinas. Dati po kaming OFW sa Ano UAE. trabaho mo sa UAE? Yung una ko pong work doon is material engineer. Then yung next ko pong naging work is assistant procurement manager. Okay. Actually, I was earning around 6 digits at that time. Okay. And sa dami ng naging struggle namin sa UAE, we decided po na mag-for good na. Teka lang, struggle pero kumikita ka ng mahigit 100,000 isang buwan. Bakit may struggle pa rin kahit malaki ang kinikita? Yung last ko po kasing naging work doon, boss, na-feel ko na may politika. So actually, ako po yung tipo ng tao na work-oriented na tao. Per day, alam ko na at naka-line up na sa akin yung mga dapat kong tapusin. Yung pinalitan ko po, in that position, magaling makisocialize, makimingle, which is exactly opposite to my personality. Okay. Ako po kasi pag trabaho talaga. Hindi ako yung tipo ng tao na makikimingle muna ako bago ko tapusin yung trabaho. No. Straight to the point. I want to finish my job para wala na akong isipin for the whole day. So, in that company, na-feel ko na parang napupolitika ako. Ako lang po yung Pilipino on that company. So, every day na pumapasok ako sa trabaho, with a heavy heart, yung katawan ko pumupunta sa trabaho, pero yung puso't utak ako, wala po talaga sa trabaho. Dahil ikaw ay napopolitika. Yes. Oo. Actually, usong-uso rin yan dito sa Pilipinas, no? Kumbaga, hindi tayo pwedeng mamili ng katrabaho eh. Correct. Tama? Tama po. And sa madalas na pagkakataon, gusto naman sana natin yung trabaho. Ang problema, yung katrabaho. Correct. Tama, di ba? So, naranasan mo yon. Yes, boss. Okay. So, ngayon, dahil naranasan mo yung ganun, ilang taon mong tiniis ito? Around 1 year. At that time, actually, tinatanong ko na yung sarili ko, eto na ba yung buhay ko? Marami tayong mga kababayan na OFW na ganyan din. Yes. Nilulunok yung lahat ng hirap, sakripisyo, pagsasakit, tinatanggalan na yung sarili nila ng pride, tinatanggalan na yung sarili nila ng respeto. Dahil nga, walang choice eh. Ang pera kasi nasa abroad eh. Totoo ba yun? Yes po. Malaki po yung kinikita. Lalo may tinapos po. Kumbaga, at magandang company yung napuntahan po. Yung una kong work sa oil and gas, then yung second company ko is government company. So talaga po, once na na-reach mo yung government company, medyo high-end na yon pagdating sa ibang bansa. Narating mo yun? Yes po. Paano mo ba malalaman na ikaw ay pinag-iinitan na ng katrabaho mo? Nafe-feel ko po na lahat sila binibigyan ako ng workload na sobra-sobra. Kumbaga, mag-isa lang po ako on that department, lahat binibigay sa akin at binibigyan ako ng immediate deadline. At that time, sabi ko sa sarili ko, ito na ba yung buhay ko? Tinatanong ko na yung sarili ko, hindi na ako masaya pero pumapasok pa rin ako. Then I found yung book ni Dan Lok na FU Money. Ano ibig sabihin nun?
parang gusto kanyang bigyan ng freedom na you have to take control of your life. Yes. Kasi anong nangyayari doon, parang hindi ko na kontrolado yung buhay ko. Parang dead body na lang na pumapasok. So, nung makita ko yung book na yun, sobra yung mga deeper why ko talaga sa buhay. Sa morning, bago pumasok, babasahin ko. Habang nasa biyahe, babasahin ko yung book na yun. And it comes to the times na magsi-CR ako para lang basahin ko yung book na yun. Kasi it feels like reading a love letter with that book. So, slowly, hindi ko namamalayan na nababago na pala yung mentality ko. Nag-iiba na pala yung pag-iisip ko na parang dumating ako sa point na gusto ko nang kumawala sa daily routine ko. So, nung mabuo na yung loob ko, nag-for good na po kami. Kasi marami mga kababayan natin na OFW na ngayon na ang tanging iniisip nila is eto, paano yung anak ko? Yes. Paano yung pamilya ko? Paano yung magulang ko kung uuwi ako sa Pinas? Kumbaga, ang katotohanan ay hindi naman talaga kamuka ng kikitain mo sa abroad, yung kikitain mo dito, especially kapag ka ikaw ay nag-empleyo. So, would you suggest yung ginawa mo gawin din ng mga ibang kababayan natin na OFW? Ang masasuggest ko po sa kanila is first, equip yourself with knowledge. Once kasi na marami kang alam, uma-attend ng trainings, reading books, mabubuo yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi po, bibihira lang ang yumayaman sa pagiging empleyado. Kahit sa abroad ka nagtatrabaho? Isa pa po kasing reason kung bakit hindi kami naging ganun ka-unlad is I was not aware on how to handle our finances. Naging materialistic po ako at that time. Lahat po kasi ng mga signature or anything na branded, parang abot kamay mo sa sahod mo dun pag nasa ibang bansa. Tsaka nandun ka, mura dun. Yes. Tama. Opo, tama po. So, ibig sabihin, ang talagang problema ng mga kababayan natin is hindi yung kinikita. Nandun sa tinatawag natin na financial management. Correct po. Yun ang talagang problema ng Pilipino. True. Na kapag ka may sale kasi sa mall, hindi na gumagana yung logical thinking. Gusto ko Opo. ito, bibiling ko to. Because I deserve this. And YOLO, you only live once. Opo. Tama? Tama So, kailangan po. enjoyin yung buhay. Eh, yung tanong, paano ka naman magkakaroon ng balansyadong buhay, Ma'am Maria Jessa? Kasi, kailangan din naman maging masaya tayo sa buhay natin. Tama po. Paano yun? Actually, sa ibang bansa naman po, it is not just with the material things. Sa experience ko po, nagkaroon ako ng mga kaibigan na most of them are active sa church. So, yun na yung naging outlet ko at that time. So, ibig sabihin, kung gusto mo ma-manage yung pera mo, payabungin mo yung spiritual na aspeto ng buhay mo? Kasama po. Dahil? Magkakaroon ka ng guidance na yung joy, matatagpuan mo yun hindi lang sa material na bagay. I found it na sa spiritual, iba kasi yung joy na bibigay sa sarili mo. Totoo yun. Kasi ang buhay natin ay nakahati sa 5 aspeto. Spiritual, relationship, mental, physical, and financial. So, ang pinakamataas dito, ang dapat sentro ng buhay natin, yung spiritual, dahil dito nang gagaling yung source Yes. ng lahat ng biyayang po pwede kang magkaroon sa mundong ito. Ikaw ba naniniwala na ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay isa sa mga sikreto para yumaman ka sa buhay? 100%. Yes po. Paano mo nasabi? Bilang tao na lang at bilang isang negosyante, kailangan buo yung integridad mo. So kung hindi ka maka-Diyos, kumbaga you are working just for profit, para sa akin, it won't bring you anywhere. Dahil lahat man ng pera ay mapunta sa'yo, kung hindi ka naman namumuhay bilang isang purposeful, ay kumita ka man ng napakaraming salapi, mawawalan din ng saysay. May Yes. nakausap akong isang napakayamang tao, napaka-powerful, sobrang dami niyang pera, bilyonaryo. Ang sabi niya, lahat ng pera na ito na tinatangkilik ko, parehas lang din nung pera na meron ako dati. Ang pinagkaiba lang, dumami lang siya. Pero yung mga gusto kong bagay, yun pa rin. Ibig sabihin, walang magbabago kung yumaman ka. Ima-magnify lang nito yung personalidad mo o yung buong pagkatao mo. Totoo. So kung ikaw ay talaga sa loob mo ay talagang mabuting tao ka, kapag yumaman ka, mabuting tao ka rin. Tama? Totoo po. So yan yung lagi nating gustong ipahatid sa ating mga viewers na huwag niyong pilitin na maghabol, na magkamal ng maraming salapi. Ang habulin ninyo is yung purpose ninyo, kung ano ba talaga yung pwede ninyong gawin para yung purpose na yon maging profit. Yes po. At yung profit na yon makatulong din kayo sa mas marami pang tao. Pero syempre, ngayon matagumpay na yung hanap buhay mo. Meron kang furniture business, meron kang interior design business. Napakadami mong sinusuplayan at isa ka sa pinakakinikilala ngayon dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa social media, talagang sikat na sikat ang brand ninyo, no?
Pero saan ka ba nanggaling? Kasi gusto ko malaman yung roots eh. Kung saan nanggagaling ito dahil nasabi mo sa akin kanina, ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. Sige, kwento mo Yes sa akin po. pagkabata mo hanggang sa iyong paglaki. Actually, ako po ay pinanganak sa Tacloban City, Leyte. Mm. Lumaki po kami sa Batangas. Ang father ko po kasi is Batanggenyo. Ako po ay bunso sa 4 na magkakapatid. Mm. On my early stage of my life, na-experience ko po yung struggles and hardships ng buhay. Mm. To the point na yung bigas para sumapat sa aming 4 na magkakapatid, kailangan lutuing lugaw para kumasya sa aming 4. Mm. Then pag may time naman po na nakakapagluto ng kanin, asin naman po yung ulam. Yung mother ko po is namamasukan bilang katulong, then ang father ko naman po ay tagapag-alaga ng baboy. Mm. It happens na one day, yung father ko, na-meet niya yung old friend niya na nagtatrabaho sa lending company. Mm. Naglakas loob po ang father ko na mag-loan. So wala naman silang pang-collateral, pero it is out of trust, kaya siya nakapag-loan. Mm. After that, namili po sila ng product sa Divisoria. At doon na po nagsimula na magbenta kami. Nung bata po kami, na-train na kami na mag-repack ng mga item, magbenta, mag-alok bahay-bahay. Mm. Doon na po slowly na bago yung buhay namin. Guminhawa kayo. Guminhawa na po. Ang ikinaginhawa ng pamilya ninyo ay produktong Divisoria. Yes po. Nung bata pa po kami, nasanay kami na mag-alok bahay-bahay Mm-mm. ng product namin. Makapal ang mukha ninyo. Kumapal na lang po. Mm. Noong una, syempre, nakakahiya. Marami kaming bit-bit, mga basket na puno ng mga products, plato, mga kung ano-anong mga gamit sa Mm. bahay. Slowly, nakapundar po yung parents ko ng lupa, ng Mm. bahay. Kahit sa pag-ibang bansa ko, tinulungan po nila ako. Dapat ba, kung gusto mong yumaman, dapat makapal ang mukha mo? Yes po. Bakit? Para sa akin, the best way on how to earn money is through sales. So, ang hirap na hindi makapal yung mukha mo kasi kailangan mo humarap sa customer. Correct. Ganun po. Okay, and then what happened? Nakagraduate ka. Opo, Saan ka graduate? sa University of Batangas po. Scholar ka. Yes po. Ano tinapos mo? Industrial engineering po. Okay. Actually, 1 month before graduation, nakapaghanap na agad ako ng trabaho. Ang first work ko po is industrial engineer sa isang manufacturing company. Mm. After 1 year, nag-resign po ako at lumipat sa isang construction company. Mm. Nung magamay ko na yung mga gawain sa construction company, in 1 year, napansin ko sa sarili ko na na-bored ako, so nag-resign ako. Kahit gaano pa kalaki ang kinikita, sinasahod mo dyan sa trabaho na yan, kung hindi ka masaya, parang wala rin eh. Mas maganda na masaya tayo doon sa kinalalagyan nating oportunidad at doon tatagal ka. Ako po kasi yung tipo ng tao na mahilig na mag-ponder kung ano yung ginawa ko. Mm. So, napansin ko sa sarili ko na I easily get bored. Once na alam ko na yung pasikot-sikot sa company, sa gawain ko, naboboard na agad ako. Okay. So, kumbaga, pag nagamay mo yung trabaho, biglang gusto mo na naman, iba na naman ang gagawin Yes. mo. Siguro nasanay akong laging nasa labas ng comfort zone ko. After ko po sa second job, nagkaroon ako ng chance na makipagsapalaran sa ibang bansa, sa UAE. Mm. Nahirapan po ako bago makakita ng first work, pero kalaunan po, nakahanap din ako ng trabaho. Ano yung trabaho na hanap mo? Material engineer po sa isang construction company. Anong trabaho nito? More on purchasing and monitoring of materials. Mm. So lahat po ng mga department, lahat ng mga requirements nila ng materials, dahil kami po yung nasa construction company, ako po yung nagpo-provide. Okay. Nung magamay ko na lahat ng trabaho ko doon, so nag-resign po ako, naghanap ako ng better opportunity at gusto ko na rin mag-grow. Mm. Doon na po ako pumasok sa isang oil and gas company. Dito sa oil and gas company, for the first time, dito ako tumagal ng 4 years. Parang yung thrill na hinahanap ko sa trabaho, dito ko natagpuan. Teka lang, yung sa oil and gas, ano yan? Trabahong panlalaki? Medyo po kasi nagsa-site visit din po kami. Oo. Doon po sa oil and gas na naging trabaho ko, more on sa materials din naman po ako. So Mm. lahat ng projects namin, sobrang dami naming projects. Sa akin po lahat ang bato ng materials kung na Mm. kailangan nila. Ano ka, no? Talagang workaholic ka. Yes. Gusto Opo. mo yung ganun, gusto mo yung pagod Gusto ka. ko po. Sa company na yon, hindi lang yung mati-challenge sa'yo yung physically mo na sa pagod. Mm. Parang nag-underwent ako sa holistic training. Kasi yung naging boss ko po doon, Egyptian siya, ang tawag sa kanya ng mga kapwa Pinoy ko is worst person in the company. Worst person. Bakit? Yes. Sobrang sama ng ugali po, boss. Talaga, literal. At lahat ng trabaho niya, lahat sa akin binibigay. 2 lang kami sa department namin. Mm. Pero it's fine with me. Actually, doon po ako natuto na mag-multitask. Mm. Halos lahat ng mga department managers, pag may kailangan sila, hindi na sila dumedirect sa boss ko. Sinasalo mo lahat. Sa akin na po sila dumedirect. Ikaw ba naniniwala ka na mga Pilipino napaka-talented? Yes po. Oo, kasi yung kagaya mo, ang katumbas mo technically is 2 hanggang 3 empleyado Yes po. eh.
Nagagawa ng mga Pinoy yan. Ang problema, we Filipinos have a world-class talent living in a third world country. Tama po. So kung tutuusin mo, yung talent natin, yung galing natin mga Pilipino, talagang pang world-class talaga. Yes, Ang nagiging problema lang kasi dito sa Pilipinas, ang paniwala lang kasi ng marami para ikaw ay magkaroon ng kahit papano kaginhawaan sa buhay ay magtrabaho abroad. Pero kung tutuusin mo, kung gagawin lang natin ito at kung mag-iisip tayo ng malalim na gagawin natin itong oportunidad or makagawa tayo ng maliit lang na negosyo, ay po pwede natin itong palaguin since talented naman tayo. Tama po. Okay, so and then what happened next? Yung boss ko po, yung mga workload niya nasa akin na. So kumbaga parang palit na kayo, ikaw na ngayon yung boss. Parang ganun na po. Pero, syempre, siya pa rin po yung department manager namin. Sa work po na ito, malimit ako makatanggap ng bonus. Kasi performing talaga ako eh. At the same time, even hindi kami bayad sa overtime, at take note, umaabot ng 2 to 3 months yung delayed ng salary. Hindi bayad ang overtime, but sometimes or most of the time, nag-i-stay ako sa office until 8 p.m. to 10 p.m. Kasi ayoko pong matulog nang may iniisip na pending. Ayokong bukas may mangyari na, ay kasi delay kay Jessa yung materials. Ayoko nang ganun. Kaya tinatapos ko po talaga. Bakit dapat kang maging masipag kung gusto mo talagang yumaman? Sa pagkakaalam ko, boss, walang yumaman ng tamad. Kailangan talaga mag-excel ka. Oo, kasi yung iba, ang iniisip kagad, kaya ako natanong yan, at a very early stage nung paggawa nila, ang mindset kagad nila is working smart. So, ang tanong ko sa'yo, ano ba mas maganda? Working smart or working hard? For me po, mas maganda kung both. Bakit? Sipag, tiyaga at diskarte, yan po ang magpapaasenso ng buhay. For me, that's the best recipe for success. Yun pala yun. Kasi yung iba, ang mindset kagad, nag-uumpisa magnegosyo, work smart. Paano ko nasabi? Lahat iniasa nyo na sa empleyado ninyo. Correct. Nakakalimutan ninyo, nag-uumpisa pa lang yung negosyo, wala pa tayo dun sa stage na kailangan mo mag-macro manage. So dapat, ikaw talaga muna gagalaw niyan. Magpapagod ka, mahihirapan ka, magsasacrifice ka talaga. And there will be sleepless nights. Di ba? So ngayon, nagtatrabaho ka, ang galing mo sa trabaho, inabot na hanggang magkano yung sahod mo? Nasa 6 digits siguro po, nasa mga 150,000 per month. 150,000? Yes po. Okay. Iba pa po yung bonus. Nabanggit mo kanina na politika ka. Yes po. So dito na pumasok habang nagtatrabaho ka na, napapansin mo na napag-iinitan ka na. Actually, on that company, hindi ko na-experience yon. Iba Okay. pa pong company. Ang nangyari po kasi, naging comfortable na rin ako dun sa 4-year ko nung naging trabaho, dun sa Okay. oil and gas. So, dumating yung time na sabi ko, hanap na ako ng iba. Try ko Na-bored naman. ka na Na-bored naman. na naman po ako. Okay. At that time, may isa na kaming anak. So, Mm. medyo financially, kailangan ko na rin ng on-time na salary. Kasi Mm. po, 2 to 3 months delay dun sa dati kong trabaho. Mm. Nung lumipat po ako sa isang company, maganda po siya as a government company, Mm. dun po ako na politika. So yung government company, ito na yung pinakamataas, no? Pag nagtatrabaho ka sa abroad. Yes, opo. Okay, so narating mo yun. Opo. Pagpasok mo dun, ilang taong ka lang tumagal dun? Almost 1 year po. Ang iksi lang. Opo. Dahil, Dahil hindi na rin po ako masaya dun sa politika. Yung katawan ko nasa trabaho, pero yung puso't isipan ko, ayaw ko na sa ginagawa ko. pero do you think yung ugali mo na ganyan na magpapagod ka, magpapakahirap ka, aakyatin mo yung ladder to success mo, tapos pag nandun ka, maboboard ka, tatalon ka ng iba na namang field, ma-advise mo ba na gawin din ito ng ibang tao? Kasi kung ganun, di ba, pinaghirapan mo na yan, pinagpursigihan mo na yan, bakit hindi ka pa mag-focus dyan? Depende sa personality po eh. Mm. Kasi may taong kayang tumagal sa isang workplace, pero hindi ako yung tao na yun. I keep on going out of my comfort zone talaga. Ang tawag ko dyan is work junkie. Lalo na yung mga nasa call center. Minsan nandito sila sa isang company na to, pag na-board, tumagal ng 6 months to 1 year, lipat na naman ulit ng ibang call center, lipat na naman, lipat na naman, lipat na naman. Pero ang hindi natin naiintindihan kasi, ma'am, ang success kasi dapat yan, nakakonsentrate ka dyan eh. Walang distraction. Yun nga lang, provided it is the opportunity that can bring you there, dun sa pangarap mo. Kasi minsan naman kasi, kaya yung mga tao na boboard palipat-lipat, wala silang nakikitang growth. Yes. Wala silang nakikitang development. Yun ba yung nangyari sa'yo? Yes po. Siguro naghahanap na rin ako ng new challenge din within the company. Pero I was not given the chance. Okay. So hindi ako na-promote into a higher position, maybe because of my nationality. So ito, di nag-resign ka na. Opo. Uwi na lang tayo sa Pinas. Yes Ganon. po, yes po. May takot ba?
Of course. Pag nasanay ka kasi sa employment, maging tamad ka man for that day or masipag ka, may salary ka at the end of the month. Exactly. At ngayon, uuwi na kami. Parang kumbaga mangyayari sa amin, nga hindi namin alam kung saan namin kukuhanin ang pagkakakitaan. At the same time, ayoko na pong bumalik sa employment. Which is yan ang takot ng karamihan ng Opo. mga OFW. Yes. So paano mo napagtagumpayan yan? Nabanggit ko po na lumaki kami sa pagbebenta. So it was June 2019 nung nag-try po kami. Sobrang hirap kasi umulan man or umaraw, nasa labas kami, nangangatok ng bahay, iaalok yung products namin. Nangangatok? Yes po. Kayo yung mga nagbubuhat ng mga ano? May dala din po kami mga products. Yes. Yes, oo. Noong time na yun, ang hirap makapag-close ng sales. 1, 2, 3 per month, hindi enough. So yung savings na dala namin, monthly ina-update ko yung asawa ko, Daddy, ito na lang yung pera natin. The next month, sasabihan ko ulit siya, Daddy, ito na lang yung pera natin. Nangangamba na ako. At iniisip ko rin, bago namin ma-reach yung kumunoy, kailangan dito palang aksyonan ko na. Correct. Kailangan ko nang mag-isip anong dapat gawin para hindi natin marating yung worst case scenario. Correct. Walang proper guidance, we keep on doing the traditional way of marketing. And then pandemic happened. Bawal lumabas. Ang permitted lang lumabas is yung mga nag-ooperate related sa essential goods, which is not our product. Dahil bawal lumabas, we keep ourselves entertained. Nagne-Netflix kami, inaabot kami ng madaling araw sa pagne-Netflix, videoke, playing cards, and sometimes alak. After a week, na bored na naman ako. While browsing on my Facebook, na-target ako ng isang advertiser. Ang ina-offer is more on marketing online. Yung training is around 3,000 to 5,000. In-enroll ko siya. And after that training, I immediately implemented that in our business. Doon na po nagsimulang dumugin kami ng inquiries. At that time, buntis ako dun sa second ko naming anak. Hanggang sa nanganak ako, sobrang dami naming inquiries. Kumbaga, 2 lang kaming mag-asawa. Ako yung tagasagot online, siya yung mag-i-install ng mga products namin. Gaano ka-importante na sa mga susubok magnegosyo, dapat aralin nila yung digital transformation? Kung gusto nyo pong mag-last ang business nyo, kailangan po natin sumabay sa kung ano yung current ngayon. Hindi na po yung traditional way of marketing. Sa mga kababayan nating OFW, habang nandyan sila sa abroad, would you suggest na mag-enroll sila sa mga online courses? Yes po. Kung gusto nilang makalabas sa daily routine nila, try to equip themselves with enough knowledge, mag-aral on how digital marketing works, at mag-aral din po sila about the products kung alin yung papatok sa market. Kung hindi man po nila alam kung alin yung papatok sa market, they have to give it a try. Kasi hindi nila malalaman kung hindi nila susubukan. Okay, so ngayon, nag-work. Yes Ang po. tanong, paano nyo unti-unting pinalaki ang negosyo nyo? Slowly, nakapag-hire na kami ng secretary. May tagasagot na po kami online. Later on, mayroon na rin kaming full-time na installer. Mayroon na rin po kaming showroom para yung mga customers namin na they are in doubt purchasing on our company kasi iniisip ng iba, ay baka scam to. Nagpaganda rin po kami ng showroom namin. Okay. So ngayon, pwede na silang mag-visit sa amin, and then ang isa pa po namin ginawa, yung product namin, pinag-aralan namin at kami na po yung bumubuo. Ayun. So, Yes. nag-hire na kayo ng mga karpintero, Ayun po. nag-hire na kayo ng mga interior designer talaga, Mm. mga upholsterer, Yan, mga yun ganyan. po. Taga-upholstered po namin, and then sa production namin, yung product po namin, lalo na yung sa screen, kami po yung nagfa-fabricate. Yung sa mga screen ng bahay, no? Yes po. Oo, kasi ngayon makabago na no? Apo. Nagpupunta ako dun sa mga bahay ng mga kaibigan ko, lalo na yung mga mayayaman. Talagang mga high-end yung kinakabit eh. Yun din yung mga sa inyo eh, di ba? Tama po. Yung talagang mga pangmatagalan, long-lasting, di ba? Yes Kahit po. bumagyo, hindi masisira. Ngayon, so napalaki nyo na yung negosyo ninyo. Kanina, nababanggit mo lagi na lagi kang naboboard. Yes po. So ang tanong, bored ka na ba? Actually, no. Bakit ka hindi na bored ngayong pagkakataon na to? Unang-una, nagagawa ko yung gusto ko. Nakaka-attend ako ng mga trainings na gusto kong puntahan. Pangalawa, I keep on researching kung anong product yung ibebenta namin. Yun palang sobrang challenging. Tapos yung pag-manage din po ng tao, challenging din. Sa sobra din dami ng aming inquiries online, everything is a challenge. Bakit gusto mo problemado ka? Hindi naman po literal na problema, pero nasanay na lang ako na I give solution to the problems. Sa palagay mo ba, yung traits na yan makakatulong sa'yo para yumaman ka? Yes po. Dapat saluhin mo ang problema at solusyonan mo. Kung
gusto niyo pong mag-business, kailangan mag-isip kayo ng problema na kaya mong isolve para pupuntahan po tayo ng tao for the solution. Alam mo, ang galing mo, Jessa, no? Nakakatuwa lang kasi bibihira akong makakita ng isang taong kasing sipag mo. At Thank you. ayaw mo talaga magpahinga. Totoo po. Di ba? Inaabot po ako minsan ng madaling araw, pag-attend ng mga training. Kahit yung mga YouTube na yan, lahat paggawa ng sales funnel, paggawa ng website, lahat po inaaral ko. Because of your why. Gusto ko pong makapag-iwan ng legacy sa aking mga anak. Gusto ko maging proud sila paglaki nila na ito yung ginawa ni father at mother ko. Yes. At ayaw ko rin pong ma-experience nila yung hirap. Bakit mahalaga na ang mga negosyante ay continuous ang learning and innovation? Sobrang halaga po, boss. Kasi sa panahon po natin ngayon, yung algorithm, pabago-bago. Ngayon ganito, bukas iba na ulit. So pag hindi ka updated, mapapag-iwanan po. If you want na laging updated ang business nyo sa kung anong meron, you have to attend trainings. Kasi kailangan nyo pong i-admit sa sarili natin na what we know is not enough. We have to learn from the others. Kasi po, kung magbe-base lang tayo sa experience natin, it is not enough to make us grow. Kailangan na din natin mag-base sa experience ng iba. Sa palagay mo ba, dahil ngayon sobrang sikat ka na sa social media, kaya mong talunin yung mga nag-i-exist na mga malalaking furniture shop, mga interior design shop sa Pilipinas balang araw? Kaya po. Kasi may plans po kami on how to improve pa what we have right now. Isa po sa goal namin is maging nationwide yung aming products and services. And I'm sure, sa tulungan naming mag-asawa, maaabot namin yun. O in terms kasi sa quality, grabe. Ako mismo, believe sa produkto ninyo. Thank you po. Sobrang ganda ng mga quality. And reasonable ang presyo, ha? Yes, Napakaganda ng ino-offer ninyo sa market. Ngayon, bago tayo matapos, ano ang advice mo sa mga kababayan nating OFW na takot na lumabas at umalis dyan sa comfort zone na yan? Ang mapapayo ko po sa kanila is busugin po natin ang sarili natin ng kaalaman. In that way, mabubuo yung kumpiyansa natin sa sarili natin. At the same time, wag po nating ipagkait sa ating sarili yung makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Dahil yun ang pinakamasarap na Yes po. experience. Priceless. Baka meron kang gustong pasalamatan sa video na ito ng mga taong nakatulong sa'yo kung paano mo narating yung tagumpay na meron ka ngayon. Una-una po, salamat kay Lord at sa family ko, sa family ng asawa ko, lalong-lalo na kay mama. Sobrang supportive niya sa amin. Sinamahan niya kami simula nung walang-wala kami hanggang sa ngayon. Gusto ko rin pasalamatan, lalong-lalo na yung asawa ko. Kasi kahit napapabayaan ko na siya, inuunawa niya ako sa pagiging workaholic ko. Thank you so much. At mabuhay ka. At nawa ay marami pang mga kababayan natin na Pilipino ang maging kasing sipag mo, kasing determinado mo, at kasing galing mo sa buhay. Thank you po. Okay. This is now your opportunity to actually promote your business or your product. Sa lahat po ng gustong mag-avail ng product and services po namin, gaya ng curtains, window blinds, outdoor blinds, accordion door, top-to-bottom screen, pleated screen, and security screen, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page or tumawag po kayo sa aming hotline number 0916-637-3872. Para naman po sa mga clients natin na from Visayas and Mindanao, nagsiship po kami nationwide. And at the same time, nagsesend po kami ng video guide on how to install our item. Sobrang dali lang po i-install ng item namin. At maramihan man or isa lang yung kailangan nyo, i-cater po namin yan. So what's your Facebook page? Grey Home Decor and Interior Design po. Available po yan sa Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Jessa. No? Ang dami kong napulot, dami kong natutunan. And I know na yung mga kababayan nating OFW, excited na sila na magbasa ng libro, mag-aral. Because that is really the first step kung gusto mo talagang magtagumpay sa Yes buhay. po. Thank you po. Mabuhay ka, nawa ay marami pang mga kagaya mo na talagang porsigido sa buhay. Maraming salamat for the Thank you din experience. po, sir. And mga boss, sa lahat ng mga naghahanap ng mga items na nabanggit, ako I can guarantee na napakaganda po ng quality na ibinibigay nila. Kami po, yan, yung mga furnitures po namin based on our own experience, talaga pong top-notch at value for money lahat ng mga items na makukuha ninyo sa Grey Home Decor. So follow nyo po ang kanilang mga page. At muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.